Kung merong ite-trade dito sa San Miguel Beer na guard, malamang ito ay si Simon Enciso. Nakita kasi natin doon sa mga huling games ng San Miguel Beer na maganda ang laro nila kapag itong si Terence Romeo ay maraming minuto. Siyempre si Chris Ross kailangan din bigyan ng minuto yan dahil mahusay yan sa depensa. Ang problema kapag bumalik na itong si Enciso, tandaan natin siya ang starting point guard ng San Miguel Beer. So magkakaroon na naman ng problema dahil kung starter si Enciso, ang papalit yan si Romeo, papano na si Chris Ross? Nandyan pa itong si Kitty Menes pag bumalik. At of course si Jeron Teng, shooting guard din yan. So maliwanag naman talaga na overload na yung guards at wings ng San Miguel Beer. So meron talagang dapat bitawan dyan. At sa tingin ko malamang itong si Simon Enciso. Unang-una itong si Chris Ross, hindi siguro yung ite-trade ng San Miguel Beer dahil ginawa na nilang assistant coach. Kung yan ay ite-trade nila, hindi nila yung gagawin yung assistant coach. Obviously si Romeo hindi yan ite-trade ng San Miguel Beer. Nakita natin na siya bumubuhat sa koponan ngayon. So mukhang ang malamang na mangyari dyan, kung magbabawas ang San Miguel Beer ng guards, na itong si Simon Enciso maaalis. Ang tanong na lamang ay kung sino magiging kapalit niyan. Kung ikaw ang San Miguel Beer, wag na dapat guard ang maging kapalit dahil sobra na sila sa dami dyan. Ang kinakailangan siguro ay isang stretch 4 na power na may 3-point shooting. Sinabi ni George Gallant na kaya nila kinuha itong si Benny Boatwright dahil meron itong 3-point shooting. Ibig sabihin yun ang hinahanap nila doon sa kanilang power forward spot. Ibig sabihin pagdating ng All-Filipino, yan din ang hahanapin nila. Yung isang player katulad for example ni Troy Rosario na yan ang dahilan kung ba't siya pinag-iinteresan ng SMB. Itong si Rosario, si Perkins at yung mga big men na may tira sa labas. Dahil yan ang kinakailangan ni Junmar Fajardo ng isang floor spacer. Mukhang talagang itong Barangay Ginebra ay tinitignan pa rin yung posibilidad na kumuha ng ibang import na pwedeng ipalit dito kay Tony Bishop. At ang isa daw sa tinitignan o posibleng tignan dito si Alfrancis Chua ay si Miles Powell. Kung chemistry ang pinoproblema ni Coach Tim Cone pagdating sa pagkuha ng import, pwedeng kunin si Powell dahil hindi yan magkakaproblema sa chemistry. Dahil unang-una, naglaro na siya dito sa PBA, doon sa Bay Area Dragon. So alam na niya kung ano ang estilo ng laro dito sa PBA. Nakaharapan nila sa finals ng Ginebra. So kumbaga magkakaroon na siya ng idea kung ano ang kinakailangan. Samantala naman, totoo may kontrata itong si Powell dito sa China. Pero kung talagang gusto niyang makuha ni Alfrancis Chua para sa kanyang paboritong Barangay Ginebra, magagawa naman niya ng paraan at pwede nilang i-buyout. Para bang itong rights ni Tony Bishop, bin-buyout nila mula sa Meralco Bolts. At ngayon, pwede rin nilang gawin yan dito kay Miles Powell. Hindi rin naman magiging problema ang scoring. Kung titignan natin kasi ang pinakamalaking issue dito kay Bishop ay mahina daw umiscore. Nakita natin yan doon sa mga huling games niya na kahit walang import na kalaban, limitado yung scoring. Para doon sa mga nakapanood kay Miles Powell dito sa Bay Area Dragons, alam naman ninyo na hindi nagiging problema ang scoring dito sa guard na to kahit sabihin pa natin na undersized siya. So magiging magandang addition tong si Miles Powell dito sa Barangay Ginebra kung sakasakaling makuha nga nila. Siyempre hindi magiging madali ang pagkuha dito kay Powell dahil obviously malaki binabayad dyan ng China. Pero kung talagang determinado Barangay Ginebra na makakuha ng dekalidad na import at kung itong si Justin Brownlee ay hindi talaga magiging available, mukhang ang best option na dyan itong si Miles Powell dahil alam na natin kung ano ang kaya niyang gawin at isa pa, hindi na magiging problema ang chemistry dahil alam na niya laro sa PBA. Huwag na tayong magulat kung magkaroon ng tinatawag na revamp dito sa TNT Tropang Giga. Ang dahilan nito ay napakarami ng injuries at issues na nangyari sa kanilang koponan. Of course, alam na natin yung kay Mikey Williams at itong kay Ronte Hollis Jefferson. At ngayon si Jason Castro napapanig na injury at si RR Pogo hindi pa sigurado kung kailan makababalik. At itong si Poy Eram 8 months wala. So kinakailangan na bilang flagship team nitong MVP group, ito ay magkaroon ng revamp, baka palitan yung maraming players dyan. Of course, may balita rin na baka yung coach ay palitan na rin. Although nanalo ng kampyonato itong si Jojo Lastimosa, ang balita ay si Chot Reyes pa rin ang kukunin eventually na maging coach nitong TNT at si Jola sa ibabalik bilang team manager. So sa ngayon yan, natitignan natin kung ano ang gagawin dito ng TNT Tropang Giga, lalo na at marami silang injury. Ang maliwanag dito, TNT pa rin ang tinatawag na number 1 team ng MVP group.
So pagdating sa mga trades, transactions at mga ganyang sitwasyon, sila syempre ang papaboran ng management. Kita naman ang lahat yan kumpara doon sa lineup ng TNT dito sa Meralco at sa NLEX. So ang tanong ngayon ay kung sino ang pwedeng kunin ng TNT. Well, una-una sa listahan, of course, ito si Robert Bolick at baka ito si Brandon Canuelas-Rosser, kunin na rin nila. Ito si Christian David ng Blackwater Bossing, baka sa kanila rin mapunta. At hindi pa natin masasabi, baka yung yung first round pick ng Blackwater sa kanila rin para mapalakas yung kanilang lineup. Depende rin kasi yan, baka si Chris Banquero, hindi pa natin natitiyak pero ibig sabihin, kung gusto talaga ng MVP group na palakasin itong TNT, napakaraming options dyan na available at kinakailangan lamang talaga na tignan nila mabuti at piliin kung sino ang makukuha at maidadagdag. Dahil dyan masasabi natin na maraming pwede pang gawin para palakasin itong lineup ng TNT Tropang Giga. Itong matagal nang napapabalita na pagre-revamp dito sa NLEX mukhang matutuloy na nga dahil sa pagpunta dyan itong si Jong Wichiko. Siyempre sa mga matagal ng fans ng PBA alam ninyo na dekalibreng coach itong si Wichiko. Marami niyang naibigay na championship noon sa San Miguel Beer noong panahon ni Danny Sigel, Danny Ildefonso at Olsen Racela. At ngayon, nandun na siya sa coaching staff ng Meralco ng NLEX. Ang sabi nga nung iba, mukhang bilang na ang araw dyan itong si Frankie Lim. At ever since naman kasi nung pinalitan nila itong si Thomas Robinson, medyo bumagsak na talaga ang laro nitong NLEX Road Warriors. Siyempre sasabihin ng iba kasi ginagawa niyang farm team nitong TNT at Meralco. Pero kung titignan naman natin yung lineup ng NLEX, dapat actually nagiging competitive sila lalo na at nandyan si Robert Bolick. So tignan muna natin. Mukhang maliwanag ang senyales dito na itong ang si Frankie Lim ay baka maaalis na sa pwesto. Dahil of course, hindi naman basta-basta ilalagay dyan itong si Jong Wichiko dahil alam naman natin kung ano ang kaya nitong gawin. So tignan muna natin at ayon sa mga insiders, baka bigyan pa ng isang conference itong si Frankie Lim at kung pumalya na naman ang performance nitong NLEX Road Warriors, malamang ay mapalitan na nga ito. Of course, ang isa pa dyan tinitingnan na itong si Norman Black na baka posible rin na gawing coach ng NLEX. Ang maliwanag dito, mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa NLEX Road Warriors at baka nga itong si Robert Bolick hindi rin magtagal dyan at eventually ay malipat dito sa TNT Tropang Giga, lalo na at mukhang imposible na makabalik itong si Mikey Williams. Dahil dyan, asahan natin na magkakaroon ng maraming changes dito sa NLEX Road Warriors, hindi lang doon sa mga players, kung hindi maski na sa coaching staff. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jonald Malyari, kay John Mark Cantos, kay Enju, Donel Santiago, Ireneo Salangsang, kay Jason Mendoza, Dexter Domer, Michael D, kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles family. Pinabati din natin ang iba pa nating tagapakinig.